Isipin lamang ang isang lipunan kung saan ang kapalaran ng isang tao ay itinatakda na kahit bago pa siya isilang, hinuhubog ang kanyang mga pagkakataon, ang kanyang lugar sa pamayanan, at maging ang kanyang espiritualidad. Ito ang naging papel ng sistemang kasta sa India, isang kaayusang panlipunan na sa loob ng maraming siglo ay humubog hindi lamang sa propesyon at katayuang panlipunan ng mga individual, kundi pati na rin sa kanilang ugnayan sa sagrado. May mga ugat ito sa sinaunang mga salaysay na mitologikal at naisaayos sa Veda, at nangako ang sistemang ito ng kaayusan at pagkakaisa sa isang masalimuot na lipunan. Ngunit may napakataas na kapalit ang pangakong ito dahil milyon-milyon ang naisa-isang tabi sa gilid ng lipunan dahil ipinanganak silang nasa labas ng mga kasta. Bagamat marami sa mga hanggang ito ay nawasak na ngayon, kapansin-pansin pa rin ang mga bakas ng sugat. Ngunit ano ang tunay na ugat ng sistemang ito at paano ito patuloy na nakaapekto sa makabagong India? Sumama kayo sa akin at halukay natin ang kapanapanabik at kontrobersyal na kasaysayang ito. Matatagpuan ang pinagmulan ng sistemang kasta sa India sa Purusha Sukta, isang himno mula sa Rigveda, isa sa pinakamatatandang sagradong teksto ng India. Inilalarawan nito ang paglikha ng sansinukob at ng lipunan sa pamamagitan ng paghahandog ng unang higanteng si Purusha, isang kosmikong nilalang na kumakatawan sa kabuuan. Ayon sa salaysay, inihandog si Purusha ng mga Diyos at ang apat na kasta na kilala bilang mga Varna ay lumitaw mula sa kanyang nagkawatak-watak na katawan. Ang bawat bahagi ay nagluwal ng magkakaibang uri ng lipunan. Ang mga Brahmin ay isinilang mula sa bibig ni Purusha, ang kasta ng mga pari at iskolar na may pananagutan sa espiritual na kaalaman at mga sagradong ritual. Mula sa kanyang mga bisig ay lumitaw ang mga Kshatriya, ang uri ng mga mandirigma at namumuno, na inatasang magtanggol at mamahala. Mula sa kanyang mga binti ay lumitaw ang mga Vaishya, ang mga mangangalakal at magsasaka na sumusuporta sa ekonomiya at sa materyal na kasaganaan ng lipunan. Sa huli, ang mga Shudra ay lumitaw mula sa mga paa ni Purusha, ang kasta ng mga manggagawa at tagapaglingkod na may pananagutang suportahan ang iba pang mga pangkat sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Ang kosmiko at pisikal na pagkakahating ito ay hindi lamang isang hierarkiyang panlipunan, kundi isa ring banal na kaayusan kung saan ang bawat kasta ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng sansinukob. Nagbigay ang Purusha Sukta ng paliwanag na panrelihiyon para sa sistemang kasta na nagbibigay katwiran sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan bilang bahagi ng isang dakilang kosmikong disenyo. Gayunman, kahit na ginagarantiya ng pananaw na ito ang katatagang panlipunan sa loob ng maraming siglo, dala rin ito ang di nababaling paghihiwalay na magpapatuloy sa iba't ibang larangan ng buhay sa India. Naghasik ang mitolohiya ng mga pundasyon ng isang sistemang sa paglipas ng panahon ay igagalang ng kasing laki ng magiging batikos dito. Bilang pinakamataas na kasta sa sistemang Varna, may napakahalagang papel ang mga Brahmin sa lipunang Hindu, sapagkat sila ang may pananagutan sa pagsasagawa ng mga sagradong ritual at sa pag-iingat ng kaalamang panreliyon. Bilang mga pari at iskular, itinuturing ang mga Brahmin na tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at ng mga tao, at nagsasagawa sila ng mahalagang seremonya gaya ng mga handog na Veda, mga kasal at mga ritual sa paglilibing. Kasabay ng kanilang mga tungkuling pari, sila rin ang mga tagapag-ingat ng mga sagradong teksto tulad ng Veda, at ipinapasa nila ang kaalamang ito sa pamamagitan ng pagbigkas mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Ang pangunahing gawain nila ay panatilihin ang Dharma, ang kaayusang kosmiko, sa pamamagitan ng kanilang karunungan at mga ritual, upang matiyak ang kasaganaan at pagkakaisa ng lipunan. Sa loob ng maraming siglo, gumanap din sila bilang mga espiritual at intelektual na tagapayo ng mga namumuno, na nakaimpluwensya sa mga pasyang pampulitika at panlipunan batay sa mga aral ng reliyon. Bilang mga may hawak ng sagradong kaalaman, lubos na iginagalang ang mga Brahmin at itinuturing na mahalaga sa relihiyoso at kultural na buhay ng India.
Ang mga Kshatriya ang kasta ng mga hari, mga pinuno, at mga mandirigma na may napakahalagang papel sa pagprotekta at pamamahala sa lipunan. Bilang uri ng mga mandirigma sa sistemang Varna, ang pangunahing pananagutan nila ay tiyaking ang seguridad ng kaharian. Ipagtanggol ito laban sa mga kaaway mula sa labas at panatilihin ang kaayusan sa loob. Bilang mga pinunong militar at pampolitika, inatasan ng mga Kshatriya na gumawa ng mga estratehikong pasya sa panahon ng digmaan at mamuno ng makatarungan sa mga panahong mapayapa. Inaasahan din silang mamuno ng may karunungan, sumusunod sa payo ng mga Brahmin at tinitiyak ang kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Sa mga epikong Indian gaya ng Mahabharata at Ramayana, maraming bayani tulad din na Arjuna at Rama ang inilalarawan bilang mga Kshatriya na sumasagisag sa mga birtud ng tapang, karangalan at tungkulin sa lipunan. Bilang mga tagapagtanggol ng daigdig at ng katarungan, itinuturing ang mga Kshatriya na haligi ng katatagan at kasaganaan ng lipunan. Ang mga Vaishya, ang kasta ng mga mangangalakal, magsasaka at mga artesano ay may mahalagang papel sa ekonomiya ng sinaunang India sapagkat sila ang may pananagutang magpanatili ng materyal na kasaganaan nito. Inatasan silang lumika at mamahagi ng mga yamang kinakailangan upang gumana ang buong sistemang panlipunan. Bilang mga magsasakang nagsasaka ng lupa, mga mangangalakal na nagtitinda ng mga kalakal, at mga artesanong gumagawa ng mga bagay at kasangkapan. Tiniyak ng mga Vaishya ang daloy ng yaman at pagkain, kaya't nakapagtuo ng iba pang mga kasta sa kanilang mga tungkulin. Pinangasiwa nila ang lokal at pandaigdigang kalakalan, at madalas silang may papel sa mahahalagang rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa India sa iba pang mga kabihasnan, gaya ng Mesopotamia at Gitnang Asya. Pinamahalaan din ng kastang ito ang sistemang pang-agrikultura na napakahalaga sa kabuhayan ng lipunan sa kabuuan. Ang kahalagahan ng mga Vaishya ay lumampas ng malayo sa paggawa ng mga produkto. Malaki rin ang naging ambag nila sa pagpapanatili ng balanseng pang-ekonomiya at panlipunan sa pamamagitan ng pagpopondo sa mga templo, mga pistang panrelihiyon at iba pang mga pagtitipong panlipunan. Ang ambag nila sa ekonomiya ay malawak, na kinilalang hindi mapapalitan para sa pangkalahatang kapakanan ng lipunan, at bagamat mas mababa sila sa mga Brahmin at Kshatriya sa hierarkiya, iginagalang sila dahil sa kanilang gawain at kasanayan sa paglikha ng yaman at pagpapanatili ng ikot ng ekonomiya. Bagamat ang mga Shudra, ang kasta ng mga manggagawang manual, ang pinakamababa sa sistemang Varna, may mahalaga silang papel sa sinaunang lipunang Indian. Gumanap sila ng mga gawaing manual at mabababang uri ng trabaho, kabilang ang agrikultura, konstruksyon, mga gawang kamay at gawaing bahay. Bagamat ang kanilang mga tungkulin ay itinuturing na mas mababa ang dangal kaysa sa iba pang mga kasta, ang paggawa ng mga Shudra ay mahalagang bahagi ng pag-andar ng lipunan, sapagkat tuwiran nilang tinulungan ang lahat ng iba pang uri at nagbigay ng materyal na pundasyon upang magampanan ng mga Brahmin, Kshatriya at Vaishya ang kanilang mga tungkulin. Tradisyonal na tinitingnan ang mga Shudra sa hierarkiyang panlipunan bilang yaong ang papel ay maglingkod sa iba pang mga kasta, kaya't inilalagay sila sa mas mababang katayuan. Wala silang kaparehong akses sa edukasyong Veda at sa mga sagradong ritual, at madalas silang ibinubukod mula sa mahahalagang reliyoso at intelektual na bahagi ng buhay sa India. Gayunman, sa kabila ng pag-i-isolate na ito, napakahalaga ng kanilang ambag dahil sila ang nagsasagawa ng mga gawaing manual at operasyonal na kinakailangan upang mapanatili ang pang-araw-araw na buhay. Ang ugnayan ng mga Shudra sa iba pang mga Varna ay ugnayang may pag-asa sa isa't isa. Habang umaasa ang mga nakatataas na kasta sa mga Shudra para sa mga serbisyong manual, ang mga Shudra naman ay pinoprotektahan ng mga Kshatriya at ginagabayan sa espiritu ng mga Brahmin. Subalit sa paglipas ng panahon, ang paghahati sa pagitan ng mga kasta ay naging lalong mahigpit na nagbunga ng paghihiwalay sa lipunan na naglimita sa pagkakataon ng mga Shudra na umangat sa lipunan. Ang mga dalit na kilala sa kasaysayan bilang mga hindi maaaring hawakan ay isang pangkat na naiwang nasa labas ng sistemang Varna at itinuturing na mas mababa pa sa mga Shudra sa lipunan. Ang ugat ng paglalayang ito ay umaabot pa sa sinaunang panahon.
nang ang ilang propesyon na itinuturing na marumi, gaya ng paghawak ng mga bangkay, paglilinis ng mga palikuran at paggawa sa balat, ay inyatang sa mga pangkat na ito. Dahil iniugnay sila sa mga gawaing may kinalaman sa ritual na karumihan, inihiwalay ang mga dalit at ang kanilang pagbubukod mula sa tradisyonal na sistemang kasta ay tumibay sa paglipas ng mga siglo. Ang salitang dalit ay nangangahulugang inaapi o durog na sumasalamin sa malupit na kalagayan ng buhay na minarkahan ng pagkiling at pagtabi sa gilid ng lipunan. Dahil sila ay nasa labas ng sistemang Varna, itinuturing ang mga dalit na wala sa kasta at madalas na sumailalim sa malupit na pagtataboy. Ang paniniwalang ang pisikal na pagdikit sa kanila ay maaring dumungis sa mga kasapi ng nakatataas na kasta ang nagbunsod sa praktika ng hindi paghipo, kung saan ipinagbawal sa mga dalit ang pagpasok sa mga templo, mga pampublikong balon, mga paaralan at iba pang institusyong panlipunan. Marami ang pinilit na manirahan sa magkakahiwalay na pamayanan, malayo sa mga bayan o lungsod at lubang nabawasan ng kanilang mga oportunidad na pangkabuhayan at panlipunan. Ang Dharma ay isang sentral na konsepto sa Hinduismo na tumutukoy sa tungkulin, kaayusang moral at mga pananagutan ng bawat isa depende sa kanilang posisyon sa lipunan at yugto ng kanilang buhay. Sa ilalim ng sistemang kasta, binibigyang katwiran at pinatutunayan ng Dharma ang hierarkiyang panlipunan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa bawat kasta ng tiyak na hanay ng mga tungkulin at obligasyon na, kapag sinunod ng wasto, ay nagtitiyak ng pagkakaisa kapwa sa antas panlipunan at espiritual. Ang pangunahing paniniwala ay nasa pagsunod sa sariling Dharma, hindi lamang napapanatili ng mga tao ang kaayusang panlipunan, kundi umuunlad din sila sa espiritu, nakakamit ang mabuting karma at natitiyak ang mas mabuting kapalaran sa mga susunod na buhay. Ang kabiguang tumupad sa kanilang Dharma sa kabilang banda ay maaari makagambala sa naitatag na kaayusan na hantong sa kaguluhang panlipunan at sa mga negatibong espiritual na bunga. Sa makatwid, ang dharmang kaugnay ng kasta ay nagsilbing paraan upang bigyang katwiran ang mga paghahating panlipunan bilang isang bagay na itinakda ng banal. Sa pagtanggap sa mga pananagutan at limitasyon ng kasta, pinangangalagaan ng individual ang pangkalahatang pagkakaisa. Dinamit ang ganitong pagbibigay katwiran upang patatagin ang sistemang kasta sa loob ng maraming siglo at matyak nga bawat pangkat ay mananatili sa kani-kanilang lugar sa lipunan, habang pinangangalagaan ng kaayusang kosmiko na pinaniniwalaan ay nagmula sa mga Diyos. Nagkaroon ng malalim na epekto sa sistemang kasta sa India ang mga pagsalakay ng mga Muslim at ng mga Briton dahil nagpasok ang mga ito ng mga bagong puwersang panlipunan, pang-ekonomiya at pampulitika na nakaapekto sa umiiral na mahigpit na paghahating panlipunan. Bagamat nilabanan ng sistemang kasta ang mga pagbabagong ito, ang estruktura at pag-andar nito ay malaki ang nabago sa mga panahong ito ng dayuhang paghahari. Sa buong panahon ng mga pagsalakay ng mga Muslim na nagsimula noong ika-12 siglo, hinarap ng sistemang kasta ang mga hamon sa pagdating ng Islam, isang reliyon na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa mga mananampalataya. Maraming Hindu, lalo na mula sa mga mabababang kasta gaya ng mga Shudra at Dalit, ang yumakap sa Islam upang subukang makatakas sa pang-aapi at mga paghihigpit na ipinataw ng sistemang kasta. Gayunman, sa kabila ng mga pagbabagong ito ng pananampalataya, nanatiling makapangyarihan ang istruktura ng kasta at nagpatuloy ang paghihiwalay sa lipunan sa maraming aspeto ng pang-araw-araw na buhay, maging sa mga Muslim na nagbalik loob na kung minsan ay bumuo rin ng sarili nilang mga panloob na sistemang hierarkikal. Nang dumating ang mga Brito noong ika-18 siglo at itinatag ang pamamahalang kolonyal, sumailalim ang sistemang kasta sa panibagong pagbabago. Sa simula, pinili ng mga Briton ang patakarang hindi pakikialam sa mga lokal na tradisyon at kinilala ang sistemang kasta bilang bahagi ng organisasyong panlipunan ng India. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagpatupad ang mga Brito ng mga reforma upang hamunin ang mga tradisyonan na estruktura tulad ng pag-aalis sa sati, ang paghahandog ng sarili ng mga balo, at ang pagtataguyod ng edukasyong kandoranin na nagbigay ng mga bagong pagkakataon sa mga mabababang kasta. Nagbigay rin sila ng pribilehiyo sa ilang tiyak na pangkat gaya ng mga Brahmin
na may mahalagang papel sa kolonyal na administrasyon. Ang mga pagbabagong ito gayunman ay nagdulot ng mga tensyong panlipunan sapagkat kinuwestiyon ng ilang mabababang kasta ang umiiral na sistema ng pamamahala na naudyok ng mga ideya ng pagkakapantay-pantay at katarungan na kumalat kasama ng kolonyalismo. Ang pananakop ng Britanya ay nagbunga rin ng mga kilusang reformang panlipunan gaya ng pinangunahan ni Bhimrao Ambedkar na nakipaglaban para sa mga karapatan ng mga dalit at para sa pag-aalis ng kasta. Bagamat nakayanan ng sistemang kasta ang mga panahong ito ng paghahari, ang mga pagsalakay ng mga Muslim at ang kolonyalismo ng Britanya ay nagtanim ng mga binhi ng mga pagbabagong magbubunga ng bagong pananaw na panlipunan at pampulitika para sa India, nahahamon sa tradisyonal na sistemang kasta at sa mahigpit nitong mga hierarkiya. Ang mga reformang panlipunan sa makabagong India ay naging isang mahalagang punto ng pagliko sa laban kontra sa sistemang kasta, at ilan lamang ang mga reformistang nag-iwan ng pangmatagalang epekto tulad ni Bhimrao Ambedkar, isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga dalit at ng pag-aalis ng kasta. Ipinanganak noong taong 1891 sa isang pamilyang dalit. Naranasan niya ang diskriminasyon at pagtabi na ipinataw ng sistemang kasta na nagpasiklab sa kanyang determinasyong lumaban sa pang-aaping ito. Dahil sa pambihirang edukasyon, isang bagay na bihira para sa isang dalit noon, ginamit niya ang kanyang kaalaman upang maging isa sa mga pinaka-impluwensyal na figura sa pakikibaka para sa mga karapatan ng mga kapuspalad sa India. Maring naniwala si Ambedkar na ang sistemang kasta ay isa sa mga pangunahing sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalang katarungang panlipunan sa bansa. Iginiit niya na ang tunay na pagpapalaya ay makakamit lamang kapag ganap na naalis ang hindi paghipo at ang mga paghahating kasta. Ang kanyang kampanya ay nagbunga ng sunod-sunod na mga revolusyonaryong pagkilos. Noong taong 1936, inilatala niya ang kanyang kilalang talumpati na paglipol sa kasta, kung saan tuwiran niyang hinamon ng sistema at hiniling ang pagbagsak nito. Pinangunahan din niyang mga protesta upang igawad sa mga dalit ang karapatang makakuha ng inuming tubig at makapasok sa mga templo, mga lugar na tradisyonal na ipinagkakait sa kanila. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay dumating nang siya ay anyayahang pamunuan ang komiteng responsabel sa pagbalangkas ng konstitusyon ng India matapos ang kalayaan noong taong 1947. Sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, nagdagdag ang konstitusyon ng India ng mga probisyong nagbabawal sa diskriminasyong nakabatay sa kasta at nag-aalis sa praktika ng hindi paghipo, isang makabuluhang hakbang pasulong para sa pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan. Bukod kay Ambedkar, tumulong din ang iba pang mga reformista sa pakikibaka para sa pag-aalis ng mga kasta. Halimbawa, inialay ni Gandhi ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa adikain ng mga Harijan, ang pangalang ibinigay niya sa mga dalit na nangangahulugang mga anak ng Diyos. Magkaiba ang kanilang mga pamamaraan. Layunin ni Gandhi ang unti-unting reforma sa loob ng estrukturang Hindu, samantalang sinuportahan ni Ambedkar ang isang mas radikal na pagputol. Pareho silang nag-ambag sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa diskriminasyong kasta at sa pagpapasigla ng pagbabago sa lipunan. Sumibol din ang mga kilusang panlipunan sa antas-ugatan at mga grupong para sa karapatang sibil na humigiling ng pantay na mga oportunidad at pagwawakas sa pang-aapi ng kasta. Bagamat opisyal nang inalis ang sistemang kasta, patuloy pa rin ang impluwensya nito sa maraming bahagi ng lipunang Indian. Ngunit ang mga reformang itinulak ni Ambedkar at ng iba pang mga aktivista ay nagbunga ng isang bagong tanawing panlipunan, kung saan ang pakikibaka para sa pagkakapantay-pantay at katarungan ay patuloy na humuhubog sa makabagong India.